First Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang mediator. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampay, Jesus is the one and only mediator. Ang ating Panginoon sa Kristo lang po yung tanging tagapamagitan o mediator ng pagitan ng ating Panginoon Diyos at nating mga tao. Parang ganito po yan. Dahil po sa kasalanan natin mga tao, nagkaroon po ng malaking hadlang o pader o invisible barrier na naghihiwalay po sa atin sa ating Panginoon Diyos. At hindi po natin kaya mag-isa na burahin po yung pader o yung invisible barrier na yun kahit gaano pa po tayo kabait o kahit gaano pa po karami yung ating mabuting nagawa o kahit gaano pa kadaming ipatayo nating churches na hindi natin kaya nang tayo lang mag-isa yun. Kaya nandun po ang ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo po, siya lang yung may kakayahan at karapatan na maging bridge o tulay o mediator na nagdudugtong sa atin sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung kahit sinong tao, kahit sinong santo, kahit anong relihiyon o kahit si Maria. Meron nga po kasi sa ibang relihiyon, kagaya ng sinabi ni Pastor Russell Ocampay na ginagawa nilang mediator sila Maria o yung mga santo. And meron naman po yung mga churches na ginagawa nilang mediator yung kanilang church leader. Yun yung parang iniisip nilang mediator nila between God and them, which is considered as blasphemy kasi yun parang kinukuha nila lahat ng credit na para sa ating Panginoong Kristo. Yung parang pag-considered sa self nila as mediator, imbis na ang ating Panginoong Kristo yung i-proclaim na nandun sa ganong side ay parang ang off. Kaya hindi po kahit sinong tao, kahit sinong leader, church leader, kahit sinong santo o kahit anong relihiyon ang magliligtas sa atin o yung magiging mediator o tagapamagitan natin sa ating Panginoon Diyos, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang yung magiging mediator na nag-alay ng buhay niya para sa atin, para mapatawad po yung ating kasalanan at para maibalik natin yung relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampay, Jesus is the ultimate peacemaker. Ang ating Panginoon sa Kristo po yung tinatawag na ultimate peacemaker dahil siya po yung dala ng kapayapaan o ng peace sa pagitan po ng tao at ng ating Panginoong Diyos. Dahil po makasalanan tayo, kagaya ng sinabi ko kanina, tayo po ay kaaway ng ating Panginoong Diyos sa spiritual na pananaw. And kagaya ng sinabi ni Pastor Russell Ocampay na makaaway mo na lahat ng tao, makaaway mo na lahat ng kung ano pang creation ng ating Panginoon Diyos. Huwag lang ang ating Panginoon Diyos mismo kasi alam naman natin kung ano yung kayang gawin. Walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon Diyos. Kaya yun yung pinaka nakakatakot na thing na kapag nakaaway natin ang ating Panginoon Diyos. Pero nang mamatay po ang ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at binayaran niya po yung kaparusahan na dapat ay para sa atin, tinanggal niya na po yung alitan o yung barrier, invisible barrier at yung tawag dito, yung kasalanan na naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon Diyos at binigyan niya po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan at bagong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang ordinaryong kapayapaan po yung binigay ng ating Panginoon sa Kristo para sa atin, kundi yung tunay at ganap po na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos mismo. Kaya siya po yung ultimate o pinakadakilang peacemaker. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampay, Jesus calls us to be peacemakers. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo po yung nagbigay ng kapayapaan sa atin, tinatawag din niya po tayo bilang mga tagasunod niya na magdala po ng kapayapaan sa kapwa natin tao. Ibig sabihin po, hinahamon niya po tayong mga mananampalataya na maging instrumento ng pagkakasundo sa pamilya, sa kaibigan o kahit saan mang tao, pati sa kaaway natin. Gusto niyo po tayong maging mapagpatawad, maunawain, mapagkumbaba at higit sa lahat ay mapagmahal. Mga ugali na nagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakasundo. Kaya sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 9 na blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang
ang ating Panginoong Kristo po ang nagsabi mismo nito. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.